Hi guys, so may nakakaranas ba sa inyo ng ganitong kagaya sa akin na issue? Pag pinipindot yung hazard, hindi siya gumagana. Ayan. Minsan, kailangan nyo pa siyang diinan. Ganyan. So, ganyan minsan na nangyayari. And then, pag may problema yung hazard, may problema na rin yung sa signal light. So, pag nagsisignal kayo, hindi rin siya gumagana. So, dito kasi, parehas sila ng contact dito sa signal light and then sa hazard button. So try natin siyang i-repair, buksan natin siya. So ayan, minsan gumagana. Try natin siyang i-repair, buksan natin siya. So pakita ko sa inyo. So ito pala, binaklas natin yung hazard button nitong Nissan Urvan Escapade TD27. So ganito yung itsura nya. So nabaklas na pala natin to. Ganito yung itsura nung pagbaklas. So yung mga binaklas natin, yan, ito itsura nya. May clip lang siya dito. Dalawang clip. So yung dalawang clip nya is ito. Ayan siya. Aangatin nyo lang to. So ito yung nung binaklas natin, wala naman siya nabasag. Gumamit lang ako ng ganito. So kung may ganito kayong tools, try nyo na lang din siya. Tapos ito yung lilinisin natin. So ginamitan na kasi natin to ng contact cleaner, pero nagloloko pa rin. So ito siya, try natin tong linisin. Ayan, linisin natin tong tanso nya. Dito din, linisin na rin natin yan para maayos yung contact nya. Ayan. Gamit lang tayo ng ganitong liha, 400 ml. So ito, babalik na natin siya, yung pinaka-assembly niya. Make sure lang na tama yung mga babalik nyo. Ganito yung itsura niya. So ito, para maibalik nyo siya, lalagay nyo siya dito. Ano naman siya, pagka mali yung nilagay nyo, yung pagkakalagay nyo, pagsalpak nyo dyan, hindi siya mag-fit. So dapat ganyan siya. Tapos ito, nasa right. So uunahin nyo ganito. Ganito siya ikakabit. Yan. Yan. Tapos testing nyo to kung okay na yung gumagalaw ba yung pinaka sa switch nya. Ayan. Tapos balik nyo na. Okay. So ayan, ay balik natin. Walang nabasag. Ayan, okay. So try natin siya ikabit. Tapos testing natin kung okay na. Yan na, balik na nga pala natin yung hazard button dito sa ano nya, dashboard nya. So paalala ko lang sa inyo, no, pagka magliliha kayo, dahan-dahan lang, wag masyadong magdiin, wag kayong manggigigil lang. Basta malinisan lang yung contact points nung tanso, okay na yun. Kasi pagka napasobra naman kayo ng liha, pwedeng ma-damage naman yung pinaka nya, tanso nya. Pag lumalim kasi yun, mahirapan na tayo diyan. Baka pag napasobra, hindi na natin maayos. Imbis na maayos natin, masira na natin siya. So ayan, try na nga pala natin siya. So ayan, okay na to. Patay natin. Sa ano naman tayo? Signal. So okay na yung signal sa right, signal sa left, okay din. Pindutin ulit natin yung hazard. Ayan, okay na siya. Balik natin, patay natin. Isa pa, signal na naman tayo. Kaliwa, okay. Isa pa, hazard ulit. Ayan na. Okay. Patay ulit natin, signal.
Isa pa. Oh, last one. Try natin ulit. Okay. Patay natin. Signal. Okay. So mapapansin nyo pala dito sa gauge natin, yung fuel gauge natin nakababa. So hindi tayo empty. So ito, next project natin, ayusin natin to. Diagnose ko muna kung dito sa mismong panel gauge may problema, or sa electrical, or doon sa mismong floater nya. O yan, subaybayan nyo, gagawa tayo ng video tungkol dito. So yan, sa mga may problema dito sa hazard button, sana makatulong ako sa inyo. Pwede nyo subukan sa mga sasakyan nyo. Yun lang, paalala, daan-daan lang sa pagliliha. O yan, maraming salamat. Like and share po nyo yung Facebook page natin na Enting Butingting Garage, and sa YouTube channel natin. Yan, mga available pala natin na mga accessories. Meron pala tayo mga dash camera, GPS tracker, and Android head unit. Yan. Thank you. Goodbye.